Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po sa ating unang Sunday ngayong pong buwan ng March. At bagong buwan po ulit tayo, kaya bago po ang ating tema ngayong panibagong buwan na ito. Ang theme po natin for this month ng March ay soul winning. No, ano po yung may connection po sa pagmi-mission, sa Great Commission, at sa pag-aakay po ng mga kaluluwa. So, gusto ko lang pong malaman kung kayo po ay handa na po sa pakikinig po ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Would you please say Amen? Na-miss niyo po siguro yun. Ano po? Tayo pong lahat ay tumayo na pong lahat at magbasa na po ng ating teksto mula po sa salita ng Panginoon. Ang ating pong unang pag-aaral na nais ko po yung pagministeryo po sa ating lahat ay magmumula po sa Acts chapter 1 verse 8. Isang pamilyar na talata, Acts chapter 1 verse 8. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan mga kapatid. Sabay-sabay po tayong bumasa, Acts chapter 1 and verse 8. Sabi po ng Bible, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Tayo po ay manalangin, humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Aming Diyos na dakila, pinasasalamatan po namin kayo at pinapupurihan sa umaga pong ito sa pinagkaloob niyo po muli sa aming pagkakataon upang mag-aral po ng inyong salita. Bagamat ganito po ang aming setup, Panginoon, nawa ay hindi po mabawasan ang aming pong atensyon sa pakikinig po ng inyong salita. May mga bagay na kaguluhan sa aming paligid, may mga taong hindi po sanay na makinig ng ganitong setup sa pangangaral ng inyong salita. Pero kami, Panginoon, na handa, kami, Panginoon, na makikinig, ay tulutan niyo po na magbigay ng atensyon upang mahawa din po yung aming mga katabi, yung aming mga nasa paligid, at sila man din, Panginoon, ay makapakinig po ng matama sa inyo pong salita. Ama, sa dulo po ng aming pag-aaral, ang inyo pong pangungusap ay aming inaasahan o banal na Espiritu, manguna nga po kayo, mag-review kayo sa aming mga pagkukulang, magpaalala kayo sa aming po mga pagkakamali, at kayo, Panginoon, ay may taas at maluwalhati po sa mga pasya, desisyon na gagawin po namin mula po sa hamon ng inyong salita ngayon pong umagang ito. Sa lahat po ng inyong gagawin ay pasasalamatan namin kayo, papupurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Makaupo na po kayo mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyo pong pagtayo. Now, ito pong ating talatang binasa ay utos ng Panginoon na may kinalaman po sa pag-aakay po ng mga kaluluwa. Ito po ay binanggit niya bago po siya tuluyang pong umakyat doon po sa langit. At ito po ay bahagi po, kumbaga po ay ito yung isang bahagi ng Great Commission. We know that Matthew chapter 28 ay yung pong Great Commission, pero pag tinignan po nating maigi, ay bahagi din po ito ng Great Commission. At ito po ay pagpapaalala or pagbibigay ng utos ng Panginoong Hesukristo. Bagamat siya'y wala na po rito sa lupa, ay ito po ang dapat gawin ng mga alagad. At katulad din po ng utos sa mga alagad, ay siya rin pong utos sa simbahan, sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyanong tulad po natin. Sa ang bawat isa po sa atin, kung tayo po ay tumanggap na kay Kristo, ang utos ng Panginoon ay ibahagi po ang kanyang salita. Mag-akay ng kaluluwa. Gawin po yung Great Commission. Ito po yung pagbabahagi sa iba ng Ebanghelyo at pagtuturo sa kanila ng daan ng kaligtasan upang sila po ay madala natin sa paanan po ng Panginoong Hesukristo sa pagkaalam kay Jesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. So ngayon po umagang ito, nais ko pong sabihin na ang pamagat po ng ating pag-aaral ay let us love missions. Atin pong mahalin or atin pong pakamahalin yung pong gawain na itinagubili ng Panginoon, yung pag-aakay ng kaluluwa at sa corporate na pananaw sa isang simbahan, ito po yung tinatawag na missions o pagdadala ng ebanghelyo sa iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga lugar. Now, lahat po tayo ay produkto po ng isang tao
na nag-surrender o nagbigay ng kanyang buhay para po sa missions. Kaya tayo naman po ay naabot ng ebanghelyo dahil po may nagdala sa atin or may sumunod po sa panawagan ng pagmimisyon. Kaya po ako po ay personally masaya at nalulugod na yung church po natin ay nakikibahagi po sa missions. Yung BCCM natin, yung evangelism natin every Saturday, yung pong ating pagtuturo ng mga bata, bahagi po ito ng mission. Kaya atin pong magandang i-examine o suriin po kung, kapatid, mayroon pa ba tayong zeal sa area po ng ating gawain sa mission or sa area po ng soul winning? Tayo ba ay may eagerness pa rin? Tayo po ba ay mayroon pa rin ganong passion pagdating po sa pag-aakay ng kaluluwa? O matagal na po tayong sumuko? O matagal na tayong tumigil? Or hindi talaga natin nabibigyan ito ng atensyon? I-consider po natin bilang introduction, yung pong sabi po ng talata, yung pong ating teksto, "But ye shall receive power." Ito po yung kapangyarihan na mula po sa Panginoon Kristo, yung kanya pong banal na espiritu. Alam nyo po, yung pagsusoul winning, yung pagiging witness, yung pag-aakay ng kaluluwa or pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba, hindi natin ito kaya kung sa sarili lang natin. Ibig ko po sabihin, sa laman natin ito, ang gugustuhin nito, wag na lang magsalita. Ang gugustuhin nito ay manahimik na lamang. Yung laman natin, sasabihin sa atin, ay baka kaya naman ng iba. Mahina ako, mahiyain ako. Kaya kailangan natin ang kapangyarihan mula sa Diyos at ito po yung banal na espiritu. Ang bawat taong tumanggap kay Kristo, ibig sabihin, Kristiyano na. Yung pong ibig sabihin ng Kristiyano, si Kristo nasa iyo na. Meron po siyang banal na espiritu. Sabi sa kanya, "But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." So mula po daw sa Jerusalem and then sa Judea at sa mas malaking probinsya ng Samaria, tayo daw po ay magiging witness o sila daw po ay magiging witness hanggang sa pinakadulo ng sanlibutan ito. Now, napakahalaga po na maintindihan natin na ang Acts chapter 1 verse 8 ay para po sa bawat Kristiyano. Ang unang bigyan ko po nais ko po unang bigyang pansin sa talatang ito ay may kinalaman po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa share po ng ebanghelyo. Mission or soul winning should be synchronous. Ibig sabihin synchronous, simultaneous. Magkasabay. Ang kalooban po ng Diyos, ang sabi po niya, sa usapan ng mission ay hindi po yung isip natin nandito lang sa Jerusalem natin. Ang sabi ng Bible, "Ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me." Magiging kayo ay mga witnesses ko, both sabay, pareho sa Jerusalem and in all Judea. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi po pwede na ang gusto mo lang, dito ka lang. At hindi ka magbabahagi sa ibang lugar. Habang ginagawa po nating isaturate ang Taytay or ang San Isidro, ay yung ibang mga barangay, nais din po nating masaturate o mabahagian o kaya maabot, ma-reach out po ng salita ng Panginoon. Kaya ho tayo merong 5 for 2025. Yung vision po natin ay pinagpapatuloy po ng ating Pastor Raul. Suportahan po natin mga kapatid. Kasi ang sabi ng Bible, wag lang dito sa Jerusalem, meaning sa San Isidro or sa Taytay, kundi sa ibang mga lugar. Tayo ay maging bahagi din. Either personal reach out or yung ating church mismo ang lalabas or sa pagtulong po at pagsuporta sa mga misyonero. Mga kapatid, sa usapan ng misyon, ito po ay simultaneous. Pangalawa, ito po ay structured. May sinusundang pattern. Siyempre po, kapag nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa ganun magagawang sabay-sabay doon ka lang sa lugar mo mismo, sa community mo o sa barangay mo. Doon ka lang nakafocus. Yun muna ang palalakihin mo kasi yun po ang base mo. Yun ang palalakasin mo, yun ang patitibayin mo. At mula po doon sa simpleng mission work, ito po ay ma-establish, maging organized,
mayroong mga magsuko ng buhay sa biyaya ng Panginoon, may mga mag-aral sa paaral ng Biblia, at magsilbi ding mga pastor, matetrain at magiging worker, matuturuan hanggang sa ma-send out natin sila. Yun po yung pattern. May structure. Hindi lang sa Jerusalem, kundi sabay sa Judea at sa Samaria. Paano po natin magagawa yon? Tayo ay lalabas, magso-soul winning tayo, may BCCM tayo, at kasabay nito, nagsusupport po tayo ng ibang mga misyonero. Pangatlo, saturating. Yung idea po ng saturating, maintindihan po natin na kahit saan tayo inilagay ng Diyos, doon muna po talaga tayo gagamitin ng Panginoon. Kasi po, pansinin niyo po yung sabi ng talata sa usapin ng misyon, hindi po pwedeng Jerusalem lang ang nasa isip natin. Ang idea po, mula sa Jerusalem, dapat ma-reach po natin hanggang sa uttermost part of the earth. Kaya na po, reality nito, paano natin masasaturate yung iba't ibang mga lugar kung yung mismong sarili po nating lugar hindi pa ho natin masaturate? Halimbawa po, Kristiyano ka, subalit yung pamilya mo pa lang, hindi mo pa nababahagian talaga isa-isa ng salita ng Panginoon o ng Ebanghelyo. Hindi pa lang po natin talaga naiisa-isa at nakakausap patungkol po sa Panginoon. Kailan mo sila shesheran? Mahirap na maisip na maaabot mo yung ating kapitbahay or yung mga kasama po natin sa compound o sa barangay ninyo. Kung mismong sarili po nating kaibigan o mahal sa buhay, ay hindi po natin nababahagian po ng Ebanghelyo. Sana po kapag pinag-usapan natin ng misyon, ang isa sa naiisip natin, na-saturate na ba namin yung aming sariling lugar? Yung kapitbahay po namin, yung mismong malapit sa aming tahanan. Mga kapatid, yan po ang idea po ng Great Commission. Napakalinaw. Go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the age. Mark chapter 16, verse 15. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Mga kapatid, yan po ang nais kong ibigay po sa atin sa idea po nitong Acts chapter 1, verse 8. Kaya po, nais ko pong paalalahanan po tayo na ang layunin po ng ating mensahe ngayon ay upang yung bang hamunin po tayong mga mananampalataya na sa maliwanag po na pagtuturo ng salita ng Diyos ay muling papag-alabin or papag-initin po yung ating mga puso at mapigilan po sana yung pagdating po natin doon sa punto na para bang ang babaw-babaw na po ng tanaw po natin o yung bigat sa atin nang may nakakausap tayo sa ibang mga bagay pero hindi natin ipapasok o kaya nadadala yung kwentuhan at usapan sa Ebanghelyo. Ikaw ang Kristiyano. Hindi mo sila maaasahan na dadalhin ka or ililid ka nila doon po sa usapin ng pagbabahagi patungkol kay Kristo. Ikaw ang maglagay sa isip mo noon, kapatid. Sana po huwag tayong dumating doon sa ang gaan-gaan na ng treatment natin sa mga kaluluwa. Ang panalangin ko po, dumating tayo doon sa punto na yung ating eagerness ay nandoon at desire natin na lagi tayong magamit ng Panginoon. Maging conscious tayo sa mga nakakausap at ang dadala natin sa Panginoon. Yun na po kasi ang nawawala sa marami ngayon, mga kapatid. Yung po bang excited sa church, diba? Excited sa fellowship, barkadahan sila. In fact, kapag katapos pa nga ng service, may cellphonean pa sila. Pero pag mag-aakay ng kaluluwa, hindi na nila ito nagagawa. Ang lamig-lamig na ng puso nila. Mga kapatid, nais ko pong muling ipaalala, ang ganda ng gawain natin ay hindi po sa activities. Hindi po sa mga programa, hindi po sa fellowship, hindi po dun sa building o sa mga facilities natin. Ang ganda ng gawain natin ay yung may na-accomplish po tayo na inuutos po ng Panginoon na may kinalaman sa Great Commission. Pagbabahagi ng Ebanghelyo, soul winning. Gaano ka ka-involved dito? Ito po ang pinaka-importante, ang kaligtasan ng mahalagang kaluluwa. Tatlong bagay po ang nais kong i-share po sa atin ngayong umagang ito at ang desire ko po sa pamamagitan ng mensaheng ito, madala muli tayo dun sa mainit at maalab na damdamin patungkol sa mga kaluluwa. Kailan ka huling nag-akay? Kailan mo huling sinabi or sadyang ikinwento
or dinala mo yung usapan para maibahagi sa kanya ang ebanghelyo? Unang bagay, gusto ko makita ninyo, the instruction in missions. Ang maganda po, maliwanagan po tayo about missions sa pag-aakay ng kaluluwa. Kailangan pong tayo ay may maintindihan patungkol sa pagdadala ng ebanghelyo. Pag gospel po ang pinag-uusapan, dahil kaligtasan ng kaluluwa ng taong nakasalalay, maganda pong masagot nito yung katanungan, bakit nga ba naparito mismo ang Panginoong Jesucristo? Yan po ang magandang ating pagkunan ng definition ng mission. Gusto ko pong bigyan pansin po natin yung idea po ng Panginoong Yesus kung bakit naparito siya. Yan po ay dahil sa siya ay may mission. Opo, mayroon pong layunin. May mission ang Panginoong Yesus. Galatians chapter 4, verse 4 and 5. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Bakit po? To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Napakalinaw po ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5 na ang misyon ng Panginoong Jesucristo ay upang iligtas po tayo. Ang Diyos Ama ang nagpadala, ang nagsugo ng kanyang bugtong na anak. Bakit po? Mayroon siyang misyon. Alam na alam po yan ng mga kapatiran natin, lalo na po yung mga sundalo, yung mga pulis. Mayroon po silang misyon. Ipinadadala po sila sa isang lugar dahil po meron silang misyon. So ang Panginoong Yesus, bagamat Diyos sa kalangitan, dahil ang tao ay papahamak, ang ginawa ng Ama, dahil minahal niya po tayo, labis na pag-ibig niya po sa atin, isinugo niya, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak. Kaya naman naparito ang Panginoong Hesus sa lupa upang ganapin ang gawain ng pagliligtas sang-ayon sa maliwanag na turo ng banal na kasulatan. Kaya naman yung kanyang habilin, mga kapatid, John 20 verse 21b, as my Father hath sent me, so send I you. Mismo po ang Panginoong Jesucristo. Siya na po ang nagsabi, isinugo siya ng Ama, isinugo siya, ibig sabihin may mission siya. Therefore, missionary siya. Kapatid, katulad din po ng Ama na pagsugo sa Panginoong Jesucristo, tayo naman isinugo ng Panginoong Jesucristo, missionary po tayo. Hindi po yung mga nagsisimula lang ng gawain ang pwedeng tawaging missionary. Ang bawat Kristiyano, misyonero. At yung mga taong hindi paligtas, yon ang ating mission field. Si Jesus isinugo. May mission siya. At ang mission niya, maliwanag po, Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. He came to seek that which was lost. Iyon po ang instruction sa atin, mga kapatid. He came to seek sinners, even the most vile sinners. Ang tanong ngayon, matapos po nating maintindihan ang maliwanag na turo ng banal na kasulatan, anong ang ginagawa po natin sa pagmimisyon? Matapos mong maintindihan na mismo ang Panginoong Jesucristo ay meron pong misyon. Sana po maintindihan natin na ang misyon din natin ay ang maibahagi sa iba ang ebanghelyo at madala yung kaluluwa nila sa kaligtasan. Ngayon pong naintindihan natin ito, ano ngayon ang gagawin mo? Pinahalagahan po tayo ng Diyos. Minahal po tayo ng Diyos. Kasi po, kung interesado ang Diyos sa buhay natin, hindi po importante sa Diyos yung mapayaman tayo ng Panginoon. Hindi po yung ibigay yung material na mga gusto natin o pangangailangan natin. Hindi po yung gumaling ka lang sa karamdaman mo. Hindi po yung basta sumagana ang buhay natin sa mundo. Kasi siya po nagsabi na kahit daw makamtan natin ang buong mundo o yung kayamanan sa buong sanlibutan ito, subalit mapahamak naman ang ating kaluluwa. Walang saysay. Wala daw pong kwenta. Malaking pag-aaksaya. Hindi masama na mag-ara po ang tahanan natin at may maganda po tayong trabaho. Hindi po masama na tayo po may magandang pamilya. Pero kung napapabayaan po natin, mga kapatid, at hindi na po natin nare-realize yung halaga ng kaluluwa, nagkukulang na po tayo sa buhay Kristiyano po natin ito.
Kaya mga kapatid, dahil sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao, ang Panginoong Jesucristo na sinasamba doon sa langit, pero hinubad niya yung kanyang kaluwalhatian na para lamang sa Diyos. At siya ay nagkatawang tao, na buhay bilang alipin na kasama po natin at naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Diyos po siya, subalit nagpakababa po siya. Diyos na po siya, subalit hindi po niya pinanangnan ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Hinubad yung kaluwalhatian na para sa Diyos. Diyos na nga po siya, pero nagpakababa siya. Tapos eto po tayo, tao lang tayo, pero akala mo kung sino? Para bang exempted ka sa visitation, exempted ka sa soul winning, na para bang sa tingin mo, ayan sila, pwedeng humayo yung mga yan kasi wala namang ginagawa. Mga kapatid, ang soul winning hindi lang para sa mga walang ginagawa or hindi po para sa walang magawa. Ang soul winning ay trabaho at obligasyon ng bawat Kristiyano na iniligtas ng Panginoon. Ano man ang ginagawa mo, kung naiintindihan mo ang halaga ng kaluluwa ng isang tao, magmimisyon ka, mag-aakay ka ng kaluluwa. Mga kapatid, ang nais ko pong i-point out sa mensahe natin ito, kailangan maunawaan natin, maintindihan natin the instruction about mission. Ito po ay patungkol sa napakahalagang kaluluwa ng tao. Kaligtasan ng kaluluwa. Pangalawa po, hindi lamang po yung tinatawag po natin na instruction, kundi involvement. Hindi lang instruction in missions, kundi involvement in missions. We must engage ourselves sa trabaho na ito ng pagmimisyon. Yung pag-aakay po ng kaluluwa. Ngayong may knowledge na po tayo kung gaano kahalaga ang kaluluwa ng tao upang siya'y maligtas, kailangan maintindihan din po natin na maki-involve po tayo sa children's ministry. Hindi po pwedeng paupo-upo lamang po tayo. Hindi po pwedeng yung iba humahayo, yung iba nakaupo. Yung iba nagtuturo, yung iba naglalaro. Yung iba po ay, di ba, may ginagawa at busy sa gawain ng Panginoon. Pero yung iba parang kontento na lang na nandyan sa likod at wala pong kapatid. Kung hanggang ngayon, ilang taong ka nang nakikinig kay Pastor Ray at ngayon ay ibang mga preacher na yung pinakikinggan natin, pero wala ka pang nadadalang kaluluwa sa paanan ng Panginoon, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka involved sa soul winning. Nakakapaliit po kasi na ang Panginoong Jesucristo na nga po mismo. Siya na nga po mismo, Diyos na po siya, isinugo po siya, iniwanan po niya ang kalangitan, itinigil ko ano man yung doon sa langit na pinagkakabalahan. Pero para lamang sumunod sa Ama, tapusin ang takdang gawain niya sa pagmimisyon. How much more po tayo mga kapatid? Nakakapanliit po yun na yung may mga edad pa ang nagbabahagi ng kaligtasan sa mga, 'di ba, sa mga lugar na dapat ay yung mga kabataan ang pumupunta. Kaya young people, kung wala kang panahon sa pag-aakay ng kaluluwa, saan mo inuubos yung panahon mo? Yung panahon na dapat nagde-devotion ka, ano yung ginagawa mo? Itigil mo na yung mga bagay na lagi mong hawak-hawak. At dapat maintindihan natin, maging involved na po tayo sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Hindi po lalago ang church pag hindi po tayo naging involved dito, mga kapatid. Wala kang oras sa makapag-akay ng kaluluwa. Hindi na po sa kanila, kahit sa Panginoon na lang po, nakakapanliit na langit nga iniwanan niya, tapos cellphone mo hindi mo kayang iwanan. Yung boyfriend mo hindi mo kayang bitawan. Yung mga gawain mong makamundo hindi mo kayang, di ba? Pastor, mainit na po kasi ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus nga po sugat-sugat na po ang katawan habang nakabilad sa init ng araw. Pero nakabayubay pa rin siya doon sa krus. Tiniis yung lahat ng hirap at sakit para lang iligtas po tayo. Pastor, ang hirap po kasi hindi po ako marunong. Ang Panginoong Jesus nga po, binatay yung bigat ng krus, binatay yung ating mga kasalanan, inilagay sa Kanya yung koronang tinik, subalit tiniis niya. Alam po ninyo ang interpretasyon ko, kapag may mga nakikita tayong Kristiyano na raw, pero hindi man lang natitinag, pagka may mga Kristiyanong walang plano, hindi mo nakikitang involved, mga Kristiyanong hindi magawang i-engage ang sarili nila sa misyon, alam niyo po interpretasyon ko doon, alam po ninyong iniisip ko, hindi ako naniniwala na naiintindihan yan ng tunay na Kristiyano, tapos baliwala lang sa kanya ang kaluluwa ng isang tao. Yung bang magkikimit balikat lang siya patungkol sa kaluluwa o kaligtasan ng isang tao. Kapatid,
kung walang Kristiyano na na-convince sa misyon, kung walang Kristiyano na lumabas, yung bang hindi ininda yung init ng araw, yung pagod, yung pawis, kung walang lingkod ng Diyos na tumugon at sumunod sa hamon ng pagmimisyon, kung hindi siya lumabas at nag-soul winning, nag-door knocking, kapatid, sinasabi ko sa iyo, baka wala ka ngayon dito. Baka hindi ka ligtas. Bakit ka ligtas? Bakit ka naligtas? May nagpunta sa'yo, may nagbahagi sa'yo, may binigay na gospel tract sa'yo, may nag-share sa'yo, may nag-invite sa'yo. Bakit ka na-save? Kasi may isa nagpapaliwanag sa atin o nagpaliwanag sa amin ang plano ng kaligtasan. Bakit ka ngayong Kristiyano? Nais ko pong sabihin sa ating mga kapatid na may kumausap sa atin at hindi niya ganong maipaliwanag, pero dahil inimbitahan niya kami na dumalo sa gawain, ayon, nakapakinig kami ng preaching, naligtas kami. Amen? Mga kapatid, sa tuwing naiisip ko na siya nga mismo, Diyos na siya. Subalit para sa Kanya, ang dakilang misyon o pagsasakripisyo niya ay iniwanan yung kaluwalhatian ng langit. Mga kapatid, para iligtas ang isang katulad ko. Ang totoo po, ano po ba pakinabang sa akin ng Panginoon? Ano ba yung maiaambag ko sa kaluwalhatian ng Diyos? Yung isang katulad ko. Subalit ang naiisip ko na kahit ako'y walang halaga at kwenta, pinili niya ako, iniligtas niya ako, pinatawad niya ako, at binigyan niya po ako ng banal na Espiritu at may buhay na walang hanggan po ako at may langit na patutungan po ako balang araw. Mga kapatid, ito po ang gagamitin ko upang maging involved ako, upang mag-alab ang puso ko, upang maapoy muli yung ningas ng apoy sa pag-aakay ng kaluluwa at pagbabahagi ko muli ng Ebanghelyo. Mga kapatid, titiniyakin ko po sa inyo, pakinggan niyo po ako, kapag tinanong ko po kayo ngayon, sino ang nag-akay sa atin sa Panginoon? May isasagot kayo, may maaalala kayo, may pangalan na ibibigay kayo, may mukha ng isang tao na bagmat hindi nyo siguro kasama, o hindi nyo na alam ang kalagayan niya ngayon, pero i-attribute nyo sa kanya kung bakit nakakilala kayo ngayon. May maituturo kayo. May nag-akay sa inyo, may nag-imbita sa inyo, may nagbahagi, may nagmahal sa inyo at nagturo ng Ebanghelyo. Sa tanong na sino nag-akay sa iyo, sure ako may isasagot kayo. Pero yung pangalawang tanong ko, yun ang kinakabahan po ako. Sino na ang naakay mo? Meron kang isasagot sa sinong nag-akay sa iyo. Meron kang father in the faith. Pero ang tanong ngayong umagang ito, sino na ang naakay mo? Nakakahiya naman, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, wala ka pang naakay. Bunga po yan ng ating banal na Espiritu. Bunga po yan ng ating pagkilala kay Kristo. Yung isang araw tayo ay may mababahagian, madadala, dinidisciple ng mga bagong Kristiyano. Ang ikinakatakot ko, baka wala pa po tayong maituturo. Maraming beses po ang galing-galing natin sa kung ano ng mga bagay. Kung Kristiyano ka, ang kalooban ng Diyos sa iyo, humayo tayo, magbunga tayo, huwag ka lang basta sa loob ng bahay ninyo. Amen? Sino po ang nagdala sa iyo? Siya po ang nag-akay sa akin. Mga kapatid, didiretsan ko na po kayo, huwag po kayong sasama ng loob sa akin. Kahit kayo ay kumita at yumaman, kung wala pa kayong kaluluwang nadadala sa Panginoon, bali wala po yung kinita ninyo. Kung kayo po ay may negosyo, at yung negosyo ninyo kumikita ng maganda, pero hindi nagiging bahagi sa mga misyonero, wala kayo na i-share sa mission fund para sa mga misyonero. Mga kapatid, sayang po yung kinikita natin. Ang dapat sa'yo ng Kristiyano, yung bang kahit ganito lang ang pamilya ko, kahit ganito lang ang trabaho ko, kahit maliit lang yung kinikita ko, may silbi ang salaping ipinagtitiwala ng Panginoon sa amin. May naitutulong kami sa misyon. Napakahalaga po ng panalangin, pero napakahalaga po higit sa lahat ng paghayo at pag-aakay ng mga kaluluwa sa paanan po ng Panginoon. Ang ikatlo po, ang huling hamon ko sa inyo, the increase in missions. Yung instruction, yung involvement, yung increase. Ang tunay pong resulta ng pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang isang simbahan ay yung lumalagong bunga. Yung tayo po ay nagkakaroon ng mga gawain. Hindi pa man yung bang mission work, at least BCCM. Kumusta na nga pala yung BCCM natin? Hindi po visitation ang BCCM. Ang BCCM ay yung mga mumunting worship service po sa hapon sa bawat areas po natin. Mga kapatid, sana po yung extension classes natin ng children, outreaches natin, mga ministries natin,
nagiging dahilan para mag-expand yung gawain po natin. Amen? Yan po ay para natin, hindi para magtipon-tipon lang sa tahanan ninyo at magmerienda pagkatapos ito. Excuse me po. Mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin dito, bawat ministry natin, ang tingin dapat natin, lalago para maging outreach ng simbahan. Kristiyano, kumusta po tayo? Ano ang inilago ng small group mo mula nang inilid mo sila? Ikaw ba ba yung hanggang ngayon? Ay kung ayaw nyo, ayaw ko rin. Walang lalago ng mga bagong mananampalataya. Ilang Bible study na ang nag-i-exist dahil talagang naliwanagan at naintindihan natin ang halaga ng mga kaluluwa. Linggo mo lang ba sila nadadalaw? Sabado mo lang ba sila pinupuntahan? No wonder wala silang interes sa sumama sa iyo kada linggo. Pastor, mahirap po talaga kaming mag-gather. Tama, kapatid. Lalo pang mahirap yan kung bawat makakakita ka ng discouragement, madidisappoint ka. Titigil ka at magquiquit ka. Tapos hindi ka magpapakita. Minsan akala natin may reason na tayong sumuko. Mag-give up. Iwanan na ang lahat. Subalit sa tuwing maiisip ko, ang sacrifice ng ating Panginoong Jesucristo, nakakahiyang tumigil, nakakahiya pong mag-complain, nakakahiya pong sabihin na dito na lang ako sa bahay, kesa naman mapagod at mainitan ako. Kapatid, pag naintindihan po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay po natin para tayo maligtas, tayo po ay magiging involved sa pag-aakay ng kaluluwa. Ang tingin ko po ang nakakaawa, mga kapatid, ay yung mga taong wala pa po kay Kristo. Meron po magsasabi, Pastor, hindi po ba magmumukha kaming kawawa no kung panay visitation na lang kami, panay BCCM na lang kami, parang wala pong resulta? Palagay ko po, ang mas nakakaawa, yung Kristiyano na harap sa Diyos na walang bunga kasi walang ginawa para sa Panginoon. Nagtatrabaho ka, pero wala kang resulta sa pag-aakay ng kaluluwa. Kumikita ka, at doon excited na excited ka, pero pag soul winning, wala ka. Pag BCCM, hindi ka sumusuporta. Mga kapatid, kapag Diyos po ang nalugod sa ating efforts sa mission, sa efforts natin sa BCCM, sa efforts po natin sa pag-aakay ng kaluluwa, may mga doors of opportunities na tanging Diyos lang ang makakapagbigay at makakapagbukas, at tayo ay kikilos at gagalaw, at mga kapatid, He will make sure na siya ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan sa ministry. It is God that giveth the increase. Alam po ninyo, naniniwala po ako na kapag ang mga missionaries po, ang mga pastors po natin, yung sinusuportan po natin ay blines po natin. Yung ating Bless a Missionary Sunday, nakakatuwa. Malayo po kami rito pero natutuwa po kami at nakaka-proud, nakakataba ng puso yung pagmamahal natin sa mga lingkod ng Panginoon. Kapag hindi po natin pinabayaan yung pagtulong sa kanila, ito po mga kapatid ay napakalaking blessing para sa kanila. Tulungan po natin sila. Bukod sa panalangin, suportahan natin sila. Kung maliban sa suporta ay meron kayong special na pwedeng ipadala sa kanila, mga kapatid, isabihin nyo kay Sister Judy at ipadala po ninyo sa kanila ng personal. O ipadala nyo sa kanila at kontakin nyo po sila. Tandaan nyo po ito, bawat kaluluwang naliligtas, may bahagi po kayo. May bahagi yung pamilya ninyo. May bahagi yung iglesia po natin, mga kapatid. Ito'y expansion at paglago ng gawain. Maaring yung na-witnessan mo ay mag-lead sa iyo sa isang Bible study sa tahanan nila or sa opisina nila o magkaroon ng children's center or small group or mapaatin mo siya ng church at suko ng buhay at magpastor o mag-aral sa paaralang Biblia. Mga kapatid, potential ministry yan someday. Kaya ang itinuturo sa atin ng Acts chapter 1 verse 8, instruction in missions, mahalaga ang misyon ng Panginoong Jesucristo. At yun din ang misyon ng bawat mananampalatayang nakikinig sa akin ngayon. Ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Bahagi ka na ba rito? Naturuan ka na ba rito? Na-realize mo ba ito? O patuloy ka lang tumatanggi at lumalayo at nabubuhay sa pagsuway dahil ayaw mong sumunod sa Panginoong Jesucristo sa bagay na ito? Yung involvement natin, sumama po tayo. Huwag na matigas ang ulo natin. Ang tanda-tanda na natin Kristiyano, tayo pa yung ayaw sumunod at ayaw sumama. Kapatid,
Kung hindi ka involved sa pag-aakay ng kaluluwa, tandaan po natin wala tayong reward na tatanggapin mula sa Panginoong Hesukristo. Isa po sa napakagandang reward ay yung reward ng may naakay tayong kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Yung increase ng mission, ito po yun. Yung sa tuwing may imbitahan ka, sa tuwing may mababahagian ka ng Ebanghelyo at tumanggap kay Kristo, nakikita mo umaaten na, nabautismo na, ito'y expansion or growth ng gawain ng Panginoon. I am challenging everyone today, mahalin po natin ang missions. Mahalin natin ang soul winning. Mahalin natin ang BCCM. Mahalin natin yung Children's Center. Kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Sana po kinausap tayo ng Panginoon. Amen? Sana po, kung medyo intense yung pangangaral po natin ngayong umaga, ay lalong tapatan po natin ng maalab, diba, na realization sa Panginoon o maalab na decision sa Panginoon. Lord, hindi na po ako ganon katulad ng dati. Wala na yung zeal. Malamig na po yung puso ko. Panginoon, tulungan niyo po ako na maging bahagi ng mission o maging bahagi ng pag-aakay ng kaluluwa. Street preaching, susuporta po ako. Bible study, tutulong po ako. Ayoko na pong tignan yung mga negatibo. Gusto ko po, doon po sa positibo ako, sasama na po ako. Kung yan ang desisyon mo, nais kong anyayahan ka dito sa altar ng Panginoon, dito po sa ating harapan, mananalangin po ako, pero kung kinausap ka ng Panginoon, ibalik nawa ng Panginoon sa puso po natin yung muling desire at alab, yung fire sa pag-aakay po ng kaluluwa sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, habang mga kapatirang ito ay nananalangin, kausapin niyo po kami sa paglapit sa inyo pong paanan at makita ho namin ang tunay na halaga ng mga kaluluwa. At kami ay makibahagi, Panginoon, sa pagbabahagi at pag-aakay ng mga tao para maintindihan po nilang ebanghelyo. At maging bahagi kami, maging part kami, Panginoon, ng paglago ng simbahang ito. Personally, magkaroon po kami ng bunga ng mga taong makakilala kay Kristo. Kausapin niyo po kami at tulungan niyo po kami na magkaroon ng lambot na puso, mababang kalooban upang lumapit sa inyong altar at magpabago, Panginoon, sa inyo. Salamat po. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Kung kayo po'y kinausap na ng Panginoon, nais ko pong lumapit po tayo sa altar. Ito po yung pagkakataon na tayo mangako sa Panginoon. Lord, hindi na po katulad ng dati. Kausapin niyo po ako. Tanggalin niyo po yung mga bagay na ginagawa kong dahilan kung bakit hindi po nakakasama, kung hindi po nakakasuporta. Alam niyo po ang tunay na dahilan ko. Panginoon, siyasatin niyo po ang puso ko. Dito po sa altar ng Panginoon, lumapit po tayo. Come on, mga kapatid. Tatawagin ko po si Preacher Raul para po sa ating panalangin, para ipagpatuloy po yung ating invitation na ito. God bless you, mga kapatid. Manatili po kayong nananalangin. Lahat po ng matay nakapikit. Let's call Preacher Raul.